Nagsugod na ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ug una pa na gasugod, gianunsyo na ni VP Sara nga dili siya motambong sa unang adlaw sa husay. Para sa mga detalye, makaistorya nato live gikan sa Senado si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, good afternoon kanimo. Unsa man ano bang kwento kung paano itinalagang presiding officer si Senator Cheese sa impeachment trial? Yes, Chiki, no, hindi nga dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial ngayon dito sa Senado kaugnayan ng pagsisimula nito no ng tinatawag nga na umano'y trial of the century, no. Chiki, doon sa tanong kung paano nga ba naging presiding officer si Senator Chis Escudero ay pinagbotohan niya no at pinag-usapan mismo doon sa plenaryo. Nauna kasi na ini-argue no ni Senator Pia Cayetano na wala umano na itinatakda daw ng framers ng 1987 Constitution na ang Senate President ang magpe-preside sa mga impeachment trial ng ating nahahawakan ng Senado. Pero ayun no, later on nalinaw naman na hindi daw yan malinaw kung Senate President mismo ang dapat na mag-preside doon no, hindi daw yan malinaw sa rules no, except kapag ang Pangulo ang sasailalim sa impeachment trial. Pero kabukod dyan, Chiki, no, ay sinabi nga ni Attorney Powa na hindi personal na pasisipot si Vice President Sara Duterte. Pero kabukod dyan, tinatawag kasi siya ng impeachment court. No? Ani Powa, hindi umiiwas sa responsibilidad si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment. Handa raw itong humarap, pero hindi pa binanggit kung ano ang posibleng maging dahilan niyan. Depende raw yan sa magiging takbo ng paglilitis. Nilinaw din ni Powa, Chiki, na ang kanilang pagtutol sa hiling na prosekusyon na payagang makapagtanong sa witness sa mga private prosecutors. Nakalagay daw kasi sa Senate Rules on Impeachment na isang counsel lamang ang pwedeng mag-examine kada testigo para maging maayos ang paglilitis. Pero igagalang nila kung ano man ang magiging desisyon ng impeachment court. 30 araw, Chiki, ang hiniling na trial days ng depensa para ilatag ang kanilang mga argumento at mga testigo na hindi bababa sa 90 ang bilang ng mga testigo. Ayan ay para sagutin ang umano'y alegasyon ng maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng DepEd at OVP na nagkakahalaga ng 612 billion pesos at ang hindi idineklarang mga yaman umano ni Duterte, ang panunuhol sa ilong opisyal at ang umano'y pagtatangka o assassination plot kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Narinig tinawag ng kampo ng bise na isa umunong fishing expedition ang reklamo laban kay Duterte. Pero iginit din ito na may bad faith at fundamentally flawed umano ang proseso nito, bagay na itinanggi ng prosekusyon. Chiki. Oo, Arles, na pag-usapan ba o papag-usapan ba itong bilang ng boto na kailangan for conviction? Kasi sa ngayon, kulang yung mga senador. Wala si Senator Jingo Estrada, wala si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa. Yes, Chicken, no? 21 na lang yung natitira na present na senador na humarap dito ngayon no, sa pagsisimula ng impeachment trial. Pero ayon kay presiding officer ng impeachment trial na si Senator Chis Escudero ay kailangan pa rin 16 na boto o 2/3 ang kinakailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. No? At kung hindi nga yan marireach yung threshold, no, posible ngang ma-acquit si Vice President Sara Duterte. No? Ayan daw ay pag-reaffirm sa interpretasyon ng ating konstitusyon no kung saan nga itinatakda na kailangan 2/3 ang maging boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Okay, so 16 pa rin. Pero naset na ba ang rules, Arles, dun sa botohan? For example, kasi nakakalito din eh. Kasi articles of impeachment, ipipresenta daw bawat article of impeachment saka magbobotohan. Pero meron din nagsasabi, pwede nang hindi i-present yung ibang articles of impeachment kung sa tingin nila ay talagang matibay na yung ebidensya. For 1 or 2 articles, baka pagbobotohan na. Ano yung nakasaad sa rules o ano yung napag-usapan today? Actually, Chiki, no, bago pa magbigay ng opening statement, ang prosekusyon ay hiniling na sana ni lead prosecutor na si Congresswoman Gerbel Luistro na kung maaari ay basahin isa-isa ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi yan napagbigyan ng impeachment court at kabukod dyan yung hilingan nito no, na maboto naman ng bawat impeachment articles no, doon siya pinayagan dahil yun naman daw talaga yung sistema. No? So kung may 4
lahat na articles of impeachment kay VP Sara, yung nabanggit natin kanina, yung misuse ng confidential and intelligence fund, yung assassination plot, maging yung sinasabi nga na panunuhol, at maging yung umano'y hindi dineklarang yaman, no, magkakaiba pa rin yan na pagbobotohan. Pero kailangan matapos muna yung presentasyon ng bawat articles of impeachment. No? Kaya kailangan magpatuloy pa rin ito at least sa base sa naging takbo ng pagbubukas ng impeachment court dito sa Senado ngayon. Malinaw na malinaw. Maraming salamat sa iyo. Daghang salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos, live gikan sa Senado.